Ayan po at kinumpirma po ni Senador Amy Marcos or si Manang Amy na ito pong si Ading ay labas-masok sa hospital. At nandiyan naman po yan nagkalat naman po yan sa social media at sa media mismo na siya po mismo ang nagkumpirma na labas-masok daw po si Ading sa hospital. Ayan. At doon naman daw po sa nagpapakalat na patay na itong si BBM ay hindi pa naman daw po. Kundi ang sinasabi lang po ni Senador Amy, labas-masok lang daw po sa hospital at pinasinungalingan po niya yung mga haka-haka ng mga tao na itong si BBM ay patay na. So wala pong katotohanan daw yun. Okay. Ngayon naman po ay pinangangalandakan po nitong si Delilah na siya daw po ay tika parang may nakaligtaan yata ako. Okay. Balikan po muna natin to si Ading. So yun po ang binigyan na ng diin na wala pong katotohanan yung kumakalat na patay na raw po si Ading. So, ayan po at doon po sa mga karagdagang detalye, At hindi ko na po kailangan magpakita rito ng katibayan na yun po sinasabi ni Manang Amy dahil siya naman po yung nagsasalita ay hindi ko na po kailangan magpakita rito ng katibayan. Bagkos, kung gusto niyo pong malaman pa yung iba pang detalye, nasa Sintlox po ang link. Ayan. Doon na lang po kayo makipag-ugnayan. Ayan. At dito naman po kay Delilah ay ipinangangalandakan po niya na siya daw po ay may asim pa. Tama po yung narinig ninyo, may asim pa raw po. Ngayon, nung marinig po ito ng iwi, dali-dali po niyang hinila si Delilah doon sa kwarto diyan, kung hindi ko alam kung saan kwarto yan. Tapos dilaan daw po ni Ngiwi. At doon po napatunayan na nagsisinungaling itong si Delilah na ang sinasabi niya siya ay may asim pa. Dahil nga po napatunayan nitong si Ngiwi na hindi po asim ang kanyang natikman kasi dinilaan nga daw po niya, kundi mapait na raw po at mapanghi pa. So wala po yung sinasabi niyang may asim pa siya. So sinungaling po talaga ito para lang talagang makapagbida-bida at ma-attract na naman yung kanyang mga bodyguard yan at mga driver. So wala daw pong katotohanan, sabi ni Ngiwi. Katunayan yung pong ngiwi niya ay nadagdagan po yung pagkangiwi kasi nung dinidalaan daw po niya ay napangiwi palalo siya dahil mapait daw po at mapanghi pa. Ayan. So, ganun din po. Kung gusto niyo pong karagdagang detalye, nasa Kongreso po ang link. Ayan. So, dito naman po tayo mapunta doon sa itong si BP po ay sinakal niya. Nakita niya, naabutan niya itong si Trililing. Sinakal niya ganyan, si Trililing. Tapos sinatak niya doon sa isang bakanting budiga. So, para rin po malaman ninyo kung ano ba yung mga karagdagang detalye kasi ang pagkakaalam ko ay parang hindi na po nakahinga itong si Trililing pagkatapos sakalin ni BP Sara. So, tingnan nyo naman po yung karagdagang detalye at nasa sementeryo po yung link. Baka ito po ay patay na. So, nasa sementeryo po ang link niyan. Kaya, doon nyo po tingnan. Dahil sinakal po talaga ni BP. Ayan. So, yan po ang aking maibabalita sa inyo. Pero bago po tayo mapunta doon sa ating main topic ay siyempre nais ko po munang batiin lahat ng aking mga subscriber na sana manawari ay ligtas kayo sa lahat ng uri ng kapahamakan, ligtas kayo sa lahat ng uri ng sakit, ano mga kamalasan yan, umiwas na sa inyo, bagkos ang darating sa inyo ay swerteng walang katapusan. Ayan.
At dito naman po sa mga magnanakaw na mga congressman at saka itong mga senador, mamatay na lang kayong lahat. Ayan. So, yan po ang pinagdidiinan ko rito, na talagang sana ngayon pa lang ay tumalab na sa inyo or dumating na sa inyo yung aking ipinadala na mga papasok dyan sa mga tumbong ninyo para magtae kayo ng pako, magtae kayo ng blade, magtae kayo ng kung ano-ano. Sana dumating na sa inyo. At ito naman po ay pinadala ko na. At sana mabarahan na rin ng mga karayom yung mga inyong mga lalamunan. At may pinadala na rin po ako dyan na babara dyan sa lalamunan ninyo. At yan po ay hindi na kayang operahin ng doktor yan. Alam nyo kung sino ang pwedeng gumamot, ako rin po ang pwedeng gumamot niyan. Ako ang nagpadala ng karayom para bumara sa inyong mga lalamunan at pako at blade na bumara sa inyong mga tumbong para hindi na kayo makaipot. Ako rin po ang gagamot diyan. Ngayon, siyempre pagka ginamot ko kayo, hindi po natin pinag-uusapan dito yung daan. Hindi po natin pinag-uusapan dito yung libo. At lalong hindi po natin dito pinag-uusapan ang milyon. Kundi ang minimum na tanggap ko dito sa pagtanggal ko ng mga sakit ninyo, yung mga nakabaon ng mga karayom sa inyong mga lalamunan, ay 5 billion po ang minimum. Bakit ako naniningil? Unang-una, gusto ko lang bawiin yung mga pinagnanakaw niyong pera. Kaya wala akong ibang paraan kundi bigyan ko kayo ng sakit. Bigyan ko kayo ng karamdaman na hindi kailanman kakayanin ng doktor. Ayan. So, pagka dumating sa inyo yan, pagka naramdaman nyo yan, pwede naman. Subukan nyo magpa-doktor kung yun ay matatanggal. Pero, ang sigurado ako at the end of the day, sa akin kayo lalapit. So, bago kayo lumapit sa akin, ngayon pa lang, ilaan nyo na yung 5 billion na inyong ibabayad sa akin. Kaya mga subscriber ko, konting antay lang. Dahil sa dami nitong mga ito, nalalagyan ko ng karayom ang mga lalamunan nito at mga tumbong nito. Kung tigpa 5 billion lang yan, naku po, kayong mga subscriber ko ang unang-unang makinabang dito. Dahil unang-una, madalas niyong naririnig sa akin na hindi ko po kailangan ng pera at kung mayroon mga silang ibabayad sa atin, hindi ko po pasasarayarin dito sa palad ko dahil allergy po ako sa pera. Pangalawa, kahit pa po mabuhay ako ng 1,000 taon pa, hindi ko na kailangan ng pera. Kaya lahat ng makukuha natin pera, lahat ng mga ibabayad na sa atin, kung sila ay magpapagamot sa akin, yan ay mapupunta sa inyo. Walang labis, walang kulang. Wala akong kukunin ni centavos or ni piso dyan. Lahat yan mapupunta sa inyong mga subscriber ko. Ayan. Doon po sa gusto pong mag-subscribe na rin po kayo para mapasama kayo rito. Titiyakin ko sa inyo. Pinadalhan ko na po sila ng karayom. Babara na lang po sa lalamunan nila yan. Kasi hindi sila makakain. Ayan. Ngayon, at mapunta naman po tayo dun dito sa mga pumirma na i-impeach itong si BP Sara. Alam niyo po ba, ang good news po dito, yun pong mga kongresista na pumirma na para ma-impeach si Sara, binabawi na po nila yung pirma. Yan po yung napakaganda. Ang ibig ko pong sabihin dito, binawi na po nila, pinapabura na po nila, pinapa-erase doon sa kanilang pinirmahan na sumasang-ayon sila sa impeachment ni Sara. Pinapa-erase na po nila. So, ibig sabihin, sa Lunes po ay abangan natin kung makakakuha sila ng sapat na numero ng congressman na pipirma. Kasi para kung di ako nagkakamali, 50 yata, 50 plus, yung mga bumawi ng kanilang pirma para hindi ma-impeach si Sara. Ayan. So, tingnan natin at subaybayan natin ang mga magaganap. But anyway,
ay bago po yan ay i-transfer sa Senado para ang Senado po ang magko-convene ng impeachment hearing. Ang tanong pa rin po dyan, mukhang hindi rin po makukuha ng Senado, ng mga senador, ang 16 votes na para ma-impeach si Sara. So, nandoon pa rin po yung pag-asa na hindi may impeach si Sara. Ano't ano man yan. Sabi ko nga po rito, dahil nga dito pinagtutulungan ka sa BP Sara. Ano't ano man ang mangyari. Baka hindi nyo alam, baka nakakalimutan ninyo. Mayroon pang Basti Duterte, mayroon pang Pulong Duterte, mayroon pang Kitty Duterte. Hindi muna natin isasali si Kitty Duterte sa mga national position kasi bata pa yan. Maaari magsisimula siya dyan sa Davao. Yan. At dahil dyan sa mga ginawa ninyo kay PRRD, maniwala kayo sa akin. Makikita niyo yung totoong agila ng Mindanao. At makikita niyo na rin yung pagsanib pwersa nitong John Birana, ang bandido ng Mindoro na sasanib pwersa sa mga taga Mindanao. Kaya kung sino man ako'y hindi ko malaman, at kung sa pagsilang ko'y pinataw na sa aking pagkataong ang pagkakasala ng aking magulang, patawarin ako na Diyos. Subalit magdurusa ang dapat na magdusa. Layla, Dilayla, maraming garapata. Joke ko lang po yan. Masyado na tayo seryoso eh. Joke lang muna. Anyway, ayan po ang may ibabalita ko sa inyo na talaga namang kwan. Mag-abang tayo. Kaunting kwan na ito. Talagang exciting po itong 2028 na ito. Exciting ito. Nasabi ko na lahat diyan. Hindi ko na kailangan ulit-ulitin. Pero punto por punto, huwag niyong ikukurap ang inyong mga mata at mapapanood na ninyo kung paano ako magtalop ng isang taong demonyo, magtalop ng taong kawatan na tatalopan ko na parang mga palaka mula ulo hanggang talampakan. Tapos ibibilad ko yung kanilang mga balat at gagawin kong chicharon bulaklak. At ipalalamon ko naman dito sa mga buaya ko. Ayan. Ganun lang po yan. So, napaka-exciting itong darating mga panahon dahil hindi na po ito ang itsurang makikita nyo. Hindi na po ito. Dahil gagawin ko na isa akong bata. Imaginin mo, halimbawa gagawin ko yung sarili ko na isa akong 9 years old tapos binabalatan ko itong mga putang inang mga panito. Itong mga kabatan na ito. Abay, manginig na kayo. Ngayon pa lang, manginig na kayo. At yun po ang napakakan ito. Napaka-exciting itong pwedeng maganap ngayong darating na 2028. 2 taon na po. Wala nang 2 taon. Kaunting tulog na lang yan. At ano po ito? Ay nako. Ayan natuluyan na raw pong nalagutan ng hininga si Trililing doon sa pagkakasakal ni Kwan. Yan po. Yan Hindi mabasa eh. Sinakal po kasi ni BP Sara. Nagkita sila. Pag-akbay ni BP Sara, hinaltak ni BP Sara ng ganyan. Tapos hinila niya doon sa, ewan ko kung saan yung budiga na yun, walang katao-tao.
At patay na raw po si Treliling. Aywan ko kung hindi fake news to. Baka fake news na naman tayo. Bagay. Wala. Ayoko pong kumpirmahin ito ha. Sabi lang po sa akin. Pero hindi ko po kinukumpirma dahil mahirap na. Ayaw kong masabihang fake news ako. Kasi lahat po ng mga nagsasabing fake news ako, lahat po ay nagkamatay na. At yung iba naman po ay naghihingalo na. At yung iba naman po ay may mga sakit na. Nakaratay na lang po sa higaan. Ayaw ko na pong madagdagan yung mga ganong mangyayari pang tao. Kaya ayaw ko pong masabihang fake news at ayaw ko rin mong magbabalita ng fake news kasi sabi ko nga po, pagka sinabihan akong fake news, either mamatay ka or either lumpo ka or nandiyan ka na lang sa higaan mo. Iyon ang sa akin. Kuwan lang po yan eh. Ayoko na pong dati, lagi kang pinapakita yung mga parapernalyas ko dito. Kita nyo naman. Yung kutsara na pagkatigas-tigas, ginaganyan ko lang, bali. Kaya itong mga kawatan, pinadalhan ko na ng mga karayom yan. Matindi yan yung magtatai ka ng blade. Tangi sasabit-sabit sa pigtot mo. Ewan ko na lang. Kung makatae ka pa. Mamamatay ka. So, yun ang naisipan ko lang. Total, wala namang pumapatol sa, di ba? Kayo ang saksi. 2 taon na akong naghahamon dito ng patayan, pero walang pumapatol. Hindi ko alam kung bakit. Dahil since walang pumapatol, edi bigyan ko lang ng sakit itong mga ito. Para magpagamot na lang sa akin. Pag nagpagamot sila sa akin, 5 billion ang sisingilin ko sa kanila. Pero lalo nitong ito, yung Gonzales, tangin na. Itong saldi ko, grabe ang yaman niya mga yan. Grabe ang kunilimbat ng mga yan. Kaya ang nagiging resulta ngayon, hirap na hirap yung ating mga kababayan sa pang-araw-araw nilang buhay. At para dahil dyan, ay gagawin ko rin maging miserable ang buhay ninyo na mga magnanakaw kayo. Huwag kayong mag-alala. Mapapalitan yan ng kasiyahan. Mapapalitan lahat yan ng kasaganaan. Itong mga nakaranas ng paghihirap natin mga kababayan dahil sa pagnanakaw nitong mga politikong ito, mararanasan nyo ang tumawa, mararanasan nyo ang kumain ng litson, mararanasan nyo lahat ang buhay na mariwasa. Pinapangako ko sa inyo yan. Dahil wala silang choice. Sa akin sila magpapagamot dahil ako ang nagbigay ng sakit sa kanila. Walang ibang makakagamot niyan, ako lang. Anyway, ayoko nang talakayin nito yung nag-comment na puro na lang daw ako daldal. Bakit daw hindi ko lang daw puntahan sa opisina nila at doon ko gagawin na pagpapatayin? Kung di ba naman na gonggong yung yun? Basta may nag-comment po dyan eh. Actually, hindi ko po binura yun. Para mabasa ninyo at mabasa ninyo yung sagot ko. Hindi ko binura yun. At yun ang sabi niya, bakit hindi ko lang daw puntahan para madurog ko na yung ulo nila. Puro lang daw ako salita. Ikaw natanga ka, nukdukan ka ng kaing-ingan. Di ba sinasabi ko sa inyo, ilang bisis na akong nag-attempt na lapitan yung mga yan pag nakikita ko. Paano ka makalapit? Sinabi ko na po sa inyo, mababa ang 300. 200 up to 300 na bodyguards yung mga yan. Lalo dyan sa opisina, dyan sa Kongreso, sa Senado. Dyan ka pa lang, sa bukana pa lang ng Senado. I-screening ka na. Wala kang kalusot diyan. Diyan pa lang. Lalo diyan sa Kongreso. Paano ka makakalapit? Natanga ka. Ang sinasabi ko rito, wag lang mag-cross ang landas namin dahil oras nag-cross ang landas namin, pag nailapat ko lang itong mga daliri ko sa ulo ng mga yan, dudurugin ko ng gamunggo yung mga ulo ng mga yan.
At yun nga, sabi nito. Pero alam ko may sakit na rin po yung nag-commit na yun. Mamamatay ka. Maniwala ka sa akin. Buong pamilya mamamatay. At kung hindi man kayo mamamatay, gagapang kayo na parang ahas sa kahirapan. Kaya huwag ako ang ginaganon nyo. Huwag ako. Sa lahat po ng mga subscriber ko, ay maraming salamat sa patuloy niyong pagsubaybay dito sa Walang Kakwenta-Kwenta kong channel. At actually, channel niyo. Kasi sinabi ko naman po, lahat po ng kikitain dito, sa inyo po mapupunta ito. Lahat po ng sweldo ko rito, sa inyo po mapupunta. Dahil po, sasabihin ko na naman, ilang libong bis ko na sinabi ito. Magmula po ng sumweldo itong Berana Live Studio TV sa YouTube, ni centavos po hindi ako nag-withdraw. At nandyan po siya sa bangko. Wala po kayong makikitang withdraw ni centavos. Kasi sinabi ko nga po rito, lahat ng kikitain ito sa inyo mapupunta. Kaya doon po sa mga hindi pa nakapag-subscribe, uulitin ko lang po yung sinabi ko kahapon. Kung kayo ay masaya sa ganyang mga itsura niyo para kayong mga suso at mga kuhol sa kapangitan, sige, hayaan ninyo na huwag kayong mag-subscribe. Pero kung gusto ninyong gumanda at gumawa po kayo, isa lang ang solusyon yan. Pindutin nyo ang subscribe ng Berana Live Studio TV. Mababago na ang mga mukha ninyong parang karang-karangan. Maraming salamat po at sa lahat ng mga subscriber ko, mahal na mahal ko po kayong lahat.